Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama, magandang umaga po ang ating petsa Marso 7. 7 ng Marso. Ating araw, Huwebes. Ating oras, alas 11:05 ng umaga. Ito po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. At syempre, kasama ko si... At syempre, ako naman po si Juvie de Guzman, ang talagang humahanga sa lahat ng mga hinahangaan. Ayan. At maganda kanina yung iniwanang mga salita ni kasamang Dennis Antenor. Yung faith without works is dead. Oo. Ni Pastor Dennis. At kasi sabi, di ba sabi niya, hindi pwedeng, hindi kusang darating ang swerte. Kailangan gumalaw ka rin. Natatandaan ko yung paboritong kasabihan ni the late Ambassador Tony Cabangon Chua. Yes. Sabi niya, kung magpapalipad ka ng saranggola, huwag mo nang hintayin ang hangin. Itakbo mo na. Kasi yung iba, di ba, wala pang hangin, di palilipad tong saranggola. Tumakbo ka na, may hangin. Opo, yan din na paalala ni Atty. Renante, di ba? Oo, yes, oo. Sabi nga niya kailangan talaga tayo, action agad. Sinong Atty. Renante? Ha? Sino Atty. Renante? Mali ba? Anyway, may babatiin tayo kasi last week hindi ko nakita yung message niya ngayon napakaaga. At yan at nagpapa-shoutout lang ang ating mga fans. Yan. Si Seneca Yasis at kanyang pamilya. Yan, kasama si Mami Tere Yasis. Yan. At sina Hilda Salarda din. At sila ay na-watching from Leyte. Yan. Oh, yeah. Speaking of Leyte, get well soon kay Madam Imelda Marcos na kasalukuyang nakaratay sa banig ng karamdaman. Naway gumaling ang kanyang karamdaman at maging mahaba pa ang kanyang buhay. Yan. Hahaba yan basta tayo aasa lamang sa sa sarili natin, hindi sa ibang tao. O siyempre, sa panalangin siyempre. Opo. Kailangan nating magkaroon ng pananampalataya. Yan. Kaso mo, ito hindi maganda. Ito hindi pwedeng sampalatayanan. Bakit? Kasi ito pala, ayon sa pagsusuri ng mismong Department of Agriculture, kung ikukumpara mo pala ang presyo ng bigas, itong March 7, noong March 7 last year, tumaas. At hindi lang tumaas, malaki. Halos 40%. Wow, halos 40%. Sa ibig sabihin, kung ang ginagastos ng isang average family sa bigas, para lang madaling magkwenta, at ako'y mahina sa math kaya nga nagloko. Ay 1,000 kada buwan. O 2,000 na. Pamilya, di ba? Imposible naman 1,000 lang, Ay ngayon, ang ginagastos nila ay 2,000, di ba? Sa 400. So, sa halip na 2,000, 2,800 na ang kanilang gastos sa bigas pa lamang. So, tumaas ng 800 pesos. Kung 2,000 ang ginagastos sa bigas. Hindi maganda. Pero attorney, inaasahan ko nga yung mangyari yung 20 pesos per kilo Pero hanggang ngayon, naku, malabo. Ay, bumalabs na. Ayan, bumalabs. Kasi, noon daw March 2023, ang presyo ay depende sa klase ng bigas. Sabi naman nila. Ang sabi ng iba, ang sabi ko naman, masarap ang bigas. Ang sabi ko naman, depende sa bigas. Yan. May bigas. May tunay na bigas. Yes, may tunay na bigas, may bigasan. At mayroong bigas na nakakatigas. Ang gusto kong bigas ay? Nakakatigas. Yan, oo. Yan, nakakatigas. May mga ganung nakakatigas. Yung korting bigas na malaki bago kulay blue. Yes. Yun, nakakatigas yun. Kaya ako, inaluan ko yung matigas ng malambot
Alam mo, Parang yung partner. sinasabi kong bigas na nakakatigas, yun yung Viagra, di ba? Oh, Oo. yeah. Alam mo, may namamatay dyan, ha? Mag-ingat kayo dyan sa Viagra, ha? Nakakaano yan, attack sa puso yan. Oo, at saka ito, ha? Ito, totoong kaso, Realidad, ha? realidad. Merong isang ginang, parang nadidismaya siya, na after 5 years na sila ay kasal na nung kanyang mister, ay hindi siya ginagalaw na, parang wala na yung alab, yung pag-aalab ng Lupang hinirang. pagmamahalo. Hindi naman lupang hinirang. Ay, sorry. Kung lupang hinirang, yung flagpole lumambot na. Ay. Kaya mo na. So, Flagpole. anyway, ituloy ko yung ituloy ko yung kwento. Okay. Ang ginawa niya, para hindi naman mainsulto yung kanyang asawa, na bakit parang hindi na excited sa kanya at hindi na tinitindigan yung kanyang pagmamahal. Yes. Oh, yan, ha? Nilagyan niya ng Viagra. Nagluto siya ng pansit, paborito ng kanyang asawa. Without the knowing of the Oo, husband. yes. Oo, Okay. dinikdik niya yung Viagra, binudbud niya yun sa mga sangkap ng pansit. Pinakain Ginawang niya sa pampalasa. asawa niya. Akalain mong namatay yung asawa, grabe. Ay! Oo, Namatay. malungkot. Bad news naman Oo, internal hemorrhage. Kasi noong kinain yung pansit, may Viagra, tumigas yung pansit. Natusok-tusok yung bituka, patay! Ginoo. Ay na. Kaya mahirap pala yan. Mahirap Ay, yan. mahirap. Sinasama sa pagkain yung Viagra. Hindi ba magalit sa yung company niyan? Documented, tumigas yung bigas eh. Talaga? Yung pansit eh. Ay, yung pansit ang Natusok yun, tumigas. natusok-tusok yung siya nung tao, kawawa naman. Nagdugo, internal hemorrhage, patay. Naku po. Anyway, babalik tayo sa tunay na bigas kung saan napapapunta yung usapan na to eh. Oo. Pero ako naman sana kaya lang pwede ba natin masundot ng konti yung tungkol sa mga mana-mana na yan? Oo, teka, tatapusin lang natin. Sige. Itong March 1, 2023, 32 to 40 pesos. Yes, Depende yes, sa bigas. oo, yes. Ngayong 2024, Marso 2024, naging around, ang average ay 50 pesos kada kilo. So, malabo yung sinasabi mong 20 20 pesos. Malabo na yon. Oo. Yun ang mabigat na nangyari. Ang problema, anong ginagawa ng Department of Agriculture? Sila ba'y tagabalita na lamang na, uy, tumaas. So, ang question is, what are you going to do about it? Pambihira naman eh. Yan ang sinasabi ko eh. Pero attorney, di ba dapat ang uupo dyan ay talagang magsasaka? Kailangan, hindi po pwedeng nasa yung tao Kailangan talaga, siya ay nakakaintindi kung paano tumubo at paano mag-ani ng bigas. Ayun, oo. Kaya yun ang nga sinasabi ko lagi. Kasi itong si Juan, alam nyo wala akong personal ito. Ito ay kaibigan ko ang tatay nitong si DA Secretary Francis Chu Laurel, yung senior. Opo. Si Francis, kasama ko, 15 taon yata sa Rotary Club ng Grace Park. Mabait na tao to. Pati itong si Secretary mabait, nakapunta na ako sa bahay niyan. Nakadaupang palad ko na yan. Kaya lang, ito ang problema nga. Ang appointment kasi ni Pangulong Marcos ay base, para sa akin doon sa kung sinong malaking nag-ambag doon sa kanyang kampanya. At ang balita nga, itong si Francis Chu Laurel ay mga 30 million ang naambag doon sa kampanya. Rekomendasyon din Oo. yata yan Etong si Francis Chu Laurel, Opo. eto, bilib ako rito sa tatay Kasi dumating yan galing, ang lumaki yan, ay talagang mahirap na mga tao yan. Napalaki niya yung negosyo nila, yung Frabel Fishing. Etong si secretary, minana lang naman niya yan. Ibig sabihin, kung matagumpay yung kanyang negosyong fishing na napakalaki, na siya ay naging isang bilyonaryo, Yes. hindi dahil sa kanya yon. Yan ay yun sinasabi mo mamaya, natatalakay natin yung mana-mana. Mana-mana. Kung baga sa kwan, hindi pa naman patay si Francis Laurel, yung tatay. Pero kung baga sa kwan, namana lang niya. Nag-take over lang siya, hindi siya nagpalaki niyan. Number 2, siyempre, kahit pa paano, pag-aaralan mo naman yan. Kung hindi naman malulugi naman, kahit maminana mo na, bilyon-bilyon, kung wala kang alam. Ang alam niya ay yung fishing. Although staple din ng isda sa napagkain ng Pilipino, mas staple yung bigas. Bigas talaga ang pinaka-importanting crop dito.
Oo, ngayon, yung baka hindi nila maintindihan, yung sinasabing staple crop. Yes. May mga hindi nakaintindi niyan, nagdugo yung bibig. Oh. Kasi ang kinain na staple wine. Staple crop daw kasi na hindi nila masyadong naintindihan. Yung bala ng stapler, nakalagay doon staple. Ito pala staple crop, kainin ko nga yun. Hindi nagdugo yung bibig. Pwede. Akala ko naman lumabas yung mga tinik na malalaki. Anyway, ang sabi nitong Bantay Bigas, na ang pinakamababa daw na presyo sa pagtitinda ng well-milled rice, ito yung yung mataas ang kalidad, ay 54 per kilo. At sa mga ibang lugar daw ay umaabot pa nga ng 70 per kilo. Ngayon, sabi niya, hindi daw dapat ganito sapagkat alam niya na personal na umani na ng bigas sa Isabela at sa Mindoro. Pero mataas pa rin. Mataas pa rin. Bakit? Yun ang hindi natin maraman kung bakit. Oo. Pero ewan ko lang, attorney, kung tama ako kasi kami po'y pamilya rin. Siyempre tama ka. Partner kita Kahit anong mangyari, tama ka. Ipagkalaban ko yan. Pero ang akin lang, sabing ganun, ang presyo daw ng bigas, nagmumula daw yan sa dami ng magsasaka. Sa ngayon kasi parang nawawala na yung mga magsasaka. Ayun, nauubos na sila. Alam mo, isang beses i-guess natin dito yung, ito batang-bata ito, yung chairman ng ISDA. Ang ibig sabihin ng ISDA ay Inday Sara Duterte Advocacy, ISDA. Pero ito ang kanilang advocacy, hindi ito para sa politika. Mga bata ito idealistic. Na sila ay nababahala, Juvie, na yung median age, yung average age ng mga magsasaka ay tumataas at ngayon ay nasa halos 60 years old. Ibig sabihin, walang bata Yun. na nagsasaka kasi para sa kanila hindi ito sosyal na trabaho kasi yung nagbubungkal ka ng lupa, naiinitan ka, nakalilis yung pantalon, nasa putik ka. Ang kanilang aim ay ibalik, gawing conscious yung mga bata na walang masama. In fact, barangal na hanap buhay ang pagsasaka, either pagsasaka sa lupa o yung aquaculture, yung gulay o bigas o isda, ay hindi dapat ikahiya yan. Yun ang advocacy nila. Ang dapat natin gawin, mga bata pa lang, turuan na rin natin sila ng magsaka at mangisda. Oo, at ang maganda dyan. Bigyan natin ng way, parang sa DepEd, siguro pakiusap natin sa kanila yan. Pwede ba yun? Kaya nga, yung isda, Inday Sara Duterte Advocacy, DepEd. Yun na yun. Ay, sa yun. matter of That's training. good. And, ang sabi nga niya, dapat, kasi sabi nila, pagod ka kung magsasaka ka, maliit ang kita. Dapat gumawa ng mga modernisasyon para yung isang magsasaka ay can earn a decent living na kahit magsasaka siya, ay maayos yung buhay mo sa Kwan. Yung mga magsasaka sa Japan, magaganda buhay. Yes. Kahit na marumi yung mga koko nila, dami nilang pera. Hindi, saka may mga modernong paraan na yung yield. May machine na. Oo, Machine na magagamit. at saka yung mga bagong mga seedlings na Yes, hindi ganun kalaki yung kanilang lupa, pero malaki yung ani. Oo, sa Thailand naman, alam mo ba, sa Thailand, ito maganda. Nagkaroon sila yata ng batas na kapag ang isang lupa ay nakatiwangwang, mataas ang real property tax. So, ang nangyari, then, in-encourage nila na gamitin yung mga vacant land, 200 square meters, 300 square meters, yung mga tiwangwang na walang bahay. Okay. Ibalik ang pagtatanim. Alam mo nangyari, since maliliit lang, ang tinanim nila, tulips or orchids. Kasi mahal eh. Yes. Alam mo, sa sobrang daming na hikayat ng pamahalaan ng Thailand na magtanim ng tulips at orchids. Dumami rin. Di ba ang tulips sa Holland? Yes. Diba? Ngayon, after Holland, ang number 2 supplier na ng tulips sa buong mundo ay Thailand. Can you imagine? Pinagkakitahan yung mga idle na property. Kesa nandoon lang, nakabuyang-yang, walang ginagawa, para makatakas sila sa mataas na tax. Tinam na nila ng tulips, ng orchids, na bebenta nila ng malaking halaga. Extra income pa, di ba? Pero sa pagsasaka, attorney, maganda rin. Kasi sa totoo lang,
kung sila'y makakapagtanim ng mga dekalidad na mga bigas, diba? Yun, yes. Nandun din yung mataas na presyo makukuha rin naman nila yun Tama ka yan. So, ang ginawa ko, yung mahal na bigas na kagaya ng pula, yung mga itim na bigas, hinaluan ko ng ordinaryong bigas. Aba, nung pinaghalo ko sila, parang dekalidad na yung bigas. Oo naman. O, Ako, diba? alam mo yan, mas matipid yan. Ito, hindi, walang halong biro. Opo. Yung pulang bigas, Yes. yun ang ginagamit ko Yun nga. Kasi yun, kalahati lang sa normal na bigas ang kainin mo. Busog ka na. Kasi yung fiber. Yes. Kasi di makakita mo, parang may pulbos-pulbos yun. Hindi Kaya pulboron, ha? bago yung skin mo Hindi, maganda yun talaga. Yung fiber niya, mataas yung fiber content. Yes. Pagkain mo, busog ka agad. Mabigat siya sa tiyan. So, kung isang gano'n, yung isang cup one na rice, kalahati half lang, rice okay lang, na. lalo na pag may sabaw, grabe, busog ka agad. O, di ba? Matipid. Di ba? Matipid pa tayo. And, maganda pa sa tiyan kasi, yung fiber. Metabolism. At saka yung fiber. Nakiklense yung colon. Di ba sabi nga, nung mga doktor, pagka wala namang, matagal pa may kakain ba dyan? At ganito na lang, sabi nila, pagka tinignan mo daw yung dumi, pag iyon ay lumulutang, tama yung fiber mo, yung lumulutang sa tubig ng inyong dumi. Hindi, walang biro to. Pag siya lumulutang, pasintabi sa mga kumakain. yung fiber ay okay, sapat yung fiber mo. Pag lumulubog, kulang yung fiber, masama iyon sa intestinal health. Ayun. So, di ba meron nga pa ngayon mga fiber supplement. Yes. Yung nilalagay mo sa mga juice. Opo. Medyo lalapot siya, inumin mo, di ba? O, yung mga psyllium fiber, yung mga yung mga soluble fiber. Marami noon Kailangan po natin yung fiber sa ating sikmura para maging malinis ito. Ayun. At hindi lang po yan, mga kaibigan. Alam nyo naman, kapag ganyang masarap ang kain natin, di ba? Yung iba naman, masarap ang tulog. Yun ang nakakasama naman. Hindi naman. Maganda nga yung masarap ang tulog Alam mo, yung iba naman, pagkatapos silang kainin, ay masarap ang tulog. Kainin yung mga salita nila kasi nagiging humble sila. Oh, yeah. Di ba? Ayan, si boses na. Alam mo, iba na naiisip ko Pasensya na kayo guys, but then, alam niyo naman, importante yung talaga na meron tayong masarap na kinakain sa ating hapagkainan para maganda rin ang trabaho natin. Masarap ang pagkain. Yes. Na nakahanda sa hapagkainan. Masarap yung pagkain sa atin. Sa ating bahay. Masarap yung pagkain sa ating bahay. Kita ko nga si Ian talagang alagang-alaga. Ayan, alagang-alaga niya yung mga pamilya niya. Anyway, naman. attorney, isingit ko lang kasi ito si Dr. ka na naman. Mahilig MJ. ka na naman sa singit, ha? Puro singit talaga. Okay, mga kapatid, gusto ko lang pong batiin si Dr. MJ Evangelista, Dr. Jim Sanchez, Dr. Melvin Villaros, puro mga doktor to, kasi sila yung importante para sa akin, no? Ay, tanong natin sa kanila yung fiber, Yes. Yan. At saka si Katirso. Hello, Katirso. Si Katirso Peralta Opo. ba yan? Yes, Katirso si Peralta. Katirso. Si paring Boy Antiporda, hello daw po sa inyo. Oy, hello. Ayan, at si salamat sa mga kababaihan dahil kami ay nagpapatuloy ngayong buwan na to ng Happy Women's Month. Ayun naman. Hindi pa rin nawawala yung aming tigatik. Oo, eto nga nabanggit mo rin si Kat Tirson, napakaganda rin itong kasabihan na kanyang pinadala kahapon. Yeah, original. Sabi niya, a life without friends is like a hand without fingers. Oh, yeah. Teka mo. Yun ang... tama nga naman, mahirap yung kamay mo walang daliri At Alam mo yung daliri, maraming gamit yung... Di ba? Pag walang daliri, paano mo makukuha to? Di ba? Paano ka magtuturo? Di ba? Kailangan yung daliri. Napakahalaga yung daliri sa buhay ng tao. Si Sir Jigs magpantay. Ayaw niya magpabate. Anyway. Tutuloy natin yan sa batian portion natin, sa Jim Paredes portion. Okay. Sapagkat sa ngayon ay magbe-break po muna tayo. At ang oras natin ay alas 11:24 ng umaga. I can toot now. Magbabalik po ang Yes, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial information, advertisement, pagkatapos paalalahan ng buhay Diyos in News, like news, at this moment, Diyos in, at kung ano na mga tsurmahan. 1, 2, 3! Go! Yeah! Yes, Topacio!
kasama! Nagbabalik po sa oras sa alas 11:33 ang Yes Yes Yo Topacio. Ito po si Atty. Ferdy Topacio kasama ang The Lovely. Oh, yeah. Juvie de Guzman po, maraming salamat po. At Yan. tuloy-tuloy lang po tayo dito sa Yes Yes Show. Topa. O, siyempre, alam mo naman na Ate Jubes, since nandito tayo sa pangalawang yugto, ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na, samahan mo ako sa fermata na to. Pinamagato! Grabe, ang haba talaga ni Attorney. Klaruhin mo kung ano yung mahaba, ha? Ang haba. Hindi naman gano'n. Air lang, diba? Ito, hindi naman gano'n. Ano lang, 5 patay, 7 buhay. Oh, yeah. Anyway, may binabati ka kanina, ituloy mo. Yes. Ituloy mo. Okay. Ituloy mo. Okay, syempre, salamat kay Tisay. Tisay, salamat sa iyo at thank you for your greetings. At hindi lang po yan, lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa, lalong-lalo na yung mga kasama ko sa Japan. Maraming salamat. Minasama yoko so irashaimase. Juvie desu. Galing, ha? Unang itashimasu. Yan. Ang alam ko lang sa Japan Yamate kudasai. Ay, stop it. Ako nga Stop it. May pinanonood ako parang gusto ang... Ganon na. Ganon. Yamate kudasai. Yamate. At syempre, hello din kay Spike. Ayan, Spike, hopefully Mag-guest natin. maging guest ka namin. Yes. Ayan, meron yung detailing sa Makati. Naku. Ayun. Balibana mo kung ano yung detailing. I mean, lahat ng klase ng gawa ng sasakyan, nasa kanya na eh. Oh, anyway, tako naman dito sa ating mga ex-ranters ay narito si Richard Ruiz. Abang-abang lang kami siyempre kay Mr. Sex Appeal at Madam Juvie mamayang alas 11. Kanina pa niya to, 3 hours ago niya. Ay, opo. Yes, Yes, Yo Topacio. Risalot ng bayan. Risa resign hashtag. Ito naman, ginawang kampanya ng fan, si Raven Nevermore. Usually si Raven, ang tinetext niyan, ang mini-message niyan sa X, ayan, alam na mga tagapakinig natin, yung mga sexy. Inilagay ka niyan, ibig sabihin, sexy ka. Ay, thank you! Diba? Oh, yeah. At meron pa pong Twitter ranters tayo. Siyempre, narito nasaan ba yun? Teka muna, medyo mahina ang internet natin yan. Musikerong Panday ay narito. Siyempre, At eto, si Galwing Cat, Kendrick, si D, si Inday Dian yan, si Attorney Matt Irasga, 8 Castle, ang musikerong Panday, Little Boy, si Vic ng Busto, si Japok Teen, siyempre ay palaging nariyan. Nasa, every time, Monday to Friday, nasa Taipei pa yan, Spartacus Philip, yan, ay narito rin. Ito yung, niya nakakatawa to. Welcome to Barangay Walang Pera. Ay! Nilagay niya, Totoo ba yun? Siguro, ewan ko, nakalagay dito Hindi sa mga probinsya talagang potential yung mga ganyang mga caption Si Alan Jacob, The Beekeeper, ay narito Ryan Lingo. Okay. Renaissance Man, Sine 30, Mac The Troll Slayer, Catastrophe. Si BK Boy Kape, pero babae ito. Boy Kape lang ang kanyang si Raj D, na Bongbong Kayo, Right Living, Haralingayan, Manuel Sevilla, at si Kampilan Boy. Yan. Siyempre si Michael Guy. Congratulations, celebration. Naging champion siya sa isang golf tournament sa Manila Golf Club. Kasama ang kanyang anak na si Alan Guy at ang kanyang manugang, yung artista na si Ritz Azul. Yan. Siyempre, babatiin ko rin si Pearl Hias, yan, si Mark Romano Gonzalez, si Princess, ito mala prinsesa ang beauty nito, Rain Sam, Veronica Estrada Lim, ayan, itong si Ray Vargas, Jay Vargas ng Parada. Jake Vargas? Jay. Kala ko Jake Vargas, yung dating kalab team ni Bea Binene, di ba? Inabot mo yun? Oo, siguro na naman. Baka talaga. Di ba, ang lab team nila na yung Jabea.
Ayan, Jabeya. Jabeya. Ayan, Mark Nilo o Jaman. Ako, thank you so much. Salamat po sa pagbati. At syempre, yung mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Nako, pag kayo umuwi, alam mo, attorney, kasi ako dati din akong OFW. No? Dumating sa punto na nakita natin yung buhay ng mga Pinoy doon. Sa Japan. Sa Japan, yan. Pero napakagandang bansa ang Japan. Alam mo, siyempre, Yes. ang pinakamahal natin siyempre ang ating inang bayan. Pero after Philippines, after Manila, ang paborito kong Next. city ay Tokyo. Tokyo. Yan. Ayan si Victor Salonga, taga Tokyo yan. Ano ni Asyong yan? Apo. Apo biglang naging apo Anyway, hello kay Ray PJ Abellana. Uy, kasama Dating natin sa mga barkada Pasapano, natin. ha? Really? Oo, hindi mo Ayan. pa nata napapanood yung mga Pasapano. Hindi. Siya, ang papel niya doon ay si, Colonel Ryan Pabalinas. Siya yung head noong 55th na yung Okay. halos naubos except for one member. Oo. Siya yung tumayo, yung wala na lahat, sumigaw siya. Bakit tinamaan siya sa leg, bug, bagsak siya. Kaya Nakakaiyak pala- nakakaiyak na, ano yun ha, na eksena doon sa Mama Sapano. Ang dami nag-iyakan doon ng mga nanonood. Ayan. Marami kaming sweet memory niyan ni Ray PJ Abellana. Kasi Ibig best sabihin friend naging ko yan. kayo, no? Best friend ko yun sa Tokyo. Ako ang hinahanap niya, basta naghahanap din siya. Anong hinahanap? Naghahanap Kayo, siya ha? mga kaibigan niya. Naghahanapan kayong dalawa. Naghahanapan siya. Pinaghahanapan yung isa't isa. Ayan. At congratulations pala sa manugang ni Rene Imperial. Alam mo Rene naman, Imperial, attorney. artista? Yes. Si Ina Chua, kasi ginawa na rin yan director ito. Talagang ang tao may pagbabago kahit bata ka pa. Pagdating sa potential, pag Chua, meron ka- Chua, oh. Ayan, si Ina Chua, thank you so much. Jun Carlos, thank you, salamat. Alam mo, very Mag-move popular on si ka Ina na. Sabi nila, ina mo, ina ko, Ayan. ina ninyong lahat. Bahala na kayo sa ina nyo. Okay. At hello din kay Ruel Olanday, attorney. Ay si Captain Rolando Dorado Dorana. Salamat po sa inyo. At sana patuloy ninyo ipamalita sa mga seafarer kasi alam ko. Kapitan siya ng barko. ng barko. Yan. Si Cap. Ayan si Cap. May ina siya noon, wala na siyang ina ngayon. Kasi wala na Alam mo yung broadcaster na si Mark Logan? Yes, opo. Dati nag-aral yan ng Si Marine. Marine, merchant marine. Merchant marine. Kanya lang ayaw na parang inabandon niya yata kasi nung magiging kapitan na siya, ayaw niya ng magiging title niya Kasi magiging Cap Logan ng tawag sa kanya. Kaya medyo umatras na siya. Masama ang dating. Masama ang dating. Masama ang dating. Logan, Ako, grabe. Kaya Grabe nag-broadcaster na lang siya. Okay. Yan. Hindi lang yan. Si Laro Binalimbing Nalin. Ito magandang pangalan nito. Binalimbing. Laro Binalimbing Nalin. Yan. Si Perla Evangelista Leonin. At syempre, yung pinsan ko, si F. San Roque Walker. Sa US. Salamat po sa inyo. Ano ni Phoebe Walker, yung artista, yung sa Viva? Hindi ko po alam Yan. At, Baka kamag-anak ni Johnny. pag- Johnny Walker. Lagi pala kasing tama niya. At hello din kay DJ Chuba Papa. Ayan, Papa talaga to. Chupa pa Chupa Chenes Papa. Chuchu. Ayan. But anyway, alam nyo, may balita ako, attorney, na ikaw daw, ang first love mo daw talaga is music. Bago ka naging abogado. Pero hindi mo pa pinaririnig yung konting tugtog na yun. Nasa YouTube naman Hindi, may boses ka na ngayon. Hindi ka kahapon nakalusot ka. Nasa di ba? YouTube oo. Hindi, sample lang. Oo. Sample lang. Naalala mo yung nagsaluhan tayo ng kanta? Oo na, di ba? Sige, ano ba yung one? Ano bang magandang kanta, di ba? Ito. Di bagat maraming saging, di bagat maraming puso sa sagingan. Ayan, hindi ko yan. Mayroong tunay na puso, mayroong puso-pusuan. Yan, ayun na. Yun. Ako saan pa mapunta yan. But nga. anyway, sabi Anak ng nga puso, po oo. ni Vic Del Rosario Jr., hello daw po sa inyo. Jeric Sevilla, hi Sir Jeric, salamat po. Sana Victor ituloy Rosario na. sa Viva. Yeah. Opo. At ito marami tayong mga, sana po tuloy-tuloy lang pong sumubaybay kayo sa lahat ng programa dito sa DWIC. Oo naman. Alam mo, ang gaganda raw. Tuloy-tuloy daw yung magagandang balita, magagandang, eto nga yung sinasabi ko talagang todong lakas. Naman. Sobrang lakas. Nagbabalita ng tama. Walang Yes. walang bias. Oo. Ayan. Hindi pwede mambola. Walang at hindi bias pwede- pero merong yas. Si Yas. Si Yas. Si Yas.
Ayan. Hindi ako pinansin kanina ni Hia. Siya'y Kasi busy. sabi mo, kasi akala niya kasi, inaakusahan mo siya ng pagiging bias. Kasi sabi mo, ano bias? Ano ba yan? Ano bias? Ano bias? Oo. Hindi po. Hindi pala. Hindi lang kayo nagkaintindihan. Ayan. Pero yung ikakasal ho, by August, sabi nga, advance. Hindi po yung ikakasal. Si George. Hi George. Thank you. Salamat sa imbitasyon. Ang aga August pa. Napapakanta talaga tayo ng girl, ikakasal ka nga ba? Ayan. Dinig ko ikakasal ka, buo ng isip mo. Di ba si Haji? At saka, ngayon at kailanman. Ayun. Dapat gano'n, sumpaan talaga eh. Sumpa ko'y iibigin ka ngayon at kailanman. Oh, Ay, yeah. yan na. At syempre mga kaibigan, dahil ako po'y nakabati na, masaya na po ako, alam niyo, yung pagbabati ko. Tama ba yun? Parang yun, tama ganda. Pagbati. Ng pagbati. Maganda na na-appreciate natin yung mga taong lagi rin tayong binabati. Yun lang yun. Diba? Oo naman, magaling kang bumati eh. Ikaw ay master sa bati. Oh, yeah. But anyway, sana po yung mga binabati natin ay maging realidad sa inyong pakikisa. Ba yan? Uy, ang puso mo. Delikado. Anyway, sa notang yan, Ate Juvie ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo. Ating oras ngayon, alas 11:44. Yan. Umaga. Umaga. I can toot now. Toot. Babalik kami. Promise. Yes, Yes, Yo. Yeah, mga kasama, ating oras alas 11:49, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio, Atty. Ferdy Topacio, kasama si Juvie de Guzman, ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Ay, Juvie, may Babala. Di ba kilala mo naman si Babala? Opo. Asawa ni Babalu. Sige. Hindi, kasi daw sabi ng Pag-asa, officially heat wave na. At 34 degrees na ang magiging average temperature umpisa ng mga panahong ito. Opo. At dahil daw ito yung sa yung parang hangin daw sa Pacific Ocean, hindi maintindihan. Anyway, huwag na natin intindihin yan at hayaan mo na Pag-asa dyan at walang pag-asang maintindihan natin yan. Ano? May mga tips lang po, mahalagang tips na dapat nating sundin para po hindi tayo mapahamak itong darating na heat wave o El Nino. Ito sandali lang ito. Ayan. Yan. Kapag uminom ng tubig, dahan-dahan daw ang inom. Iwasan daw ang yung mabilis, kahit auhaw na auhaw ka. Yung todo lagok. Mo. Yes. At wag daw napakalamig na tubig ang inumin. Kung may yelo man lang, kung maglalagay ka ng yelo, painitin mo daw muna yung yelo bago mong ilagay. Ba't naman painitin? Patunawin? Sabi, painitin daw yun. Eto, pag ang temperatura ay umaabot na sa mga 38 degrees, so medyo mainit-init na yun. Yes, 34, yan ha. Eto nga, ang pag-inom ng napakalamig na tubig ay maaring sanhi ng pagputok ng mga ugat. Yes. Lalo na ang mga ugat sa ari. Tama. Ayaw mo nun, yung puputok yung ugat sa ari mo. Lalambot na yan. Eto ito nga, yung isang kaibigan daw ng doktor dito ewan ko kung sinong doktor to, hindi naman sinabi. Okay. Pagpasok daw sa loob ng bahay, init na init siya. Hinugasan niya agad ng malamig na tubig ang kanyang tumbong. Ayun, ay nanlabo ang kanyang paningin. Siya ay umutot ng umutot. Iyon, mabigat Kaya tumawag ng ambulansya. Hindi para sa kanya, nahilo yung mga kanyang kasama sa bahay. Sa pag-utot niya. Okay. Ito ba tips to Kapag umabot na rin sa 38 degrees ang init at galing kayo sa labas, hayaan nating mainit muna ang katawan. Ibig sabihin, wag maliligo, wag mag-aircon. Wag agad, yun nga, ito ang secret note kasi ay wag biglain ang pag-inom ng tubig. At ang pwedeng inumin lang ay maligamgam na tubig, pero dahan-dahan pa rin. Yes. Mga isang patak daw kada minuto. Teka muna, mabagal yata yun. Ganun talagang masarap yung dahan-dahan, wag bigla. Mahirap yun. Huwag ka agad maghugas ng kamay. Binabasa ko lang to paa o singit, huwag maghilamos o basain ang bahaging nabilad sa araw. Magpalipas din ng hindi bababa sa kalahating linggo o 4 na araw bago maligo. Teka muna, mahirap yata yun Di amoy balbakwa ka nun. Oo.
Eto daw, may nangyari daw yun. Isang tao, init na init siya. Pagpasok niya, pumunta siya doon sa chest freezer nila. Nakulong siya, patay. Ay, Diyos ko. Okay, tandaan daw, sa panahon ng tag-init o kung sobrang pagod, iwasan ang pag-inom kaagad ng napakalamig na tubig, uminom na lamang ng beer. Teka muna, tama ba ito? Ituro. Beer pala. Huwag mo daw beer ang inumin. Okay. Hala. Okay, may sinasabi ka tungkol sa mga mana-mana. Oh, pero gusto ko lang Hindi pasalamatan. naman yan yung manabastos. Ay, hindi naman. Manawalan puta na loob. Hindi, konti na lang ito. Sabi nga po, hello dun sa Non-Partisan Pandesal Forum. Salamat po sa tweet na ay nababati tayo at na... Yan ba yung kay Wilson Lee Flores? Yes. Ayan, 85 years old, Kamuning Bakery Cafe sa 85 years old na si Wilson Lee Flores? Hindi po yung bakery. Yung bakery. Hindi mo naman niliwanag At eh. syempre, nandyan yan sa Judge Jimenez Street, corner K First Street, Barangay Kamuning, Quezon City. Salamat po ka Wilson at kay Clarissa. Ayan, Ay, si Clarissa, yung kanyang, executive assistant. Yes. Na napakagandang dilag. Salamat po. Hindi Clarissa. talagang nawawala sa invitasyon. yeah. But then, swerte natin kasi narito tayo eh. Siguro maganda batuhan nyo pa rin kami ng news. Oo. Diba? Yan ang magandang magagawa. Diba sabi nga nila, pag binato ka ng bato, batuhin man ng tinapay. Lalo na yan, Pandesal Forum. Kaya Pandesal babatuhan Forum. tayo ng news talaga. At Binabato Pandesal. talaga. Yes. At hindi lang yan. Ganda kasi ng topic. Kita nyo OFW worldwide, OFWs in Middle East. Sabi, kasi ang guest speaker that time, yung manager ko dati, kaya ako natuwa. Sino? Si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Ay, oo, kaibigan ko Ayan. rin yan. Matagal na. Nasa OFW DILG party pa ako, list. kaibigan ko na yan. Assistant Minority Leader. Oo. Nako, alam nyo, ayan, hindi ko na nakita kasi si Ma'am Marisa, pero sayang talaga. Sayang talaga. But anyway, yung opportunity talagang ganyan, pero lagi naman yan darating. Darating. Correct. Okay. Very Yung tungkol correct. sa mana, Tony, alam mo, ito kasi pampagising lang po. Sige. Alam Ano naman mo? natin na marami tayong mga anak na umaasa sa kayamanan ng kanilang mga magulang. Ay, marami yan. Oo. Na hindi na halos kumikilos, hindi na nakakaisip ng mga oportunidad, yung mga gawin yung mga trabaho na gusto nila, di ba? Actually, nung nasa Japan kasi ako, attorney, 3 ang trabaho ko. Wow, ang sipag mo naman. Singer ako, di ba? Kumakanta ako sa gabi, live band. Tapos, paggising sa umaga, nagsiserve ako ng coffee sa hotel ako eh. Nagsiserve ako ng coffee, Wow. pero actually, hindi daw pwede yon doon sa mga kasamahan ko kasi bakit ako lang daw. Ayan. Ikaw ang masipag eh. Hindi, nagkakataon kasi, mahilig ako gumising ng maaga. Pareho tayo. Paggising ko ng maaga, gusto ko may ginagawa ako. Binigyan ako ng offer. Tapos yung time na yon kasama ko ang mga, yung mga malalaking katawan, alam mo yun? Yung mga sumo. Sumo wrestlers, Sumo wrestler, yan. So, ibig sabihin, kapag kayo po ay merong mga opportunity, gawin po ninyo, lalo na sa Japan, walang age limit kasi doon na to. Oo, pag pumunta ka sa Don Quixote, di ba? Yes. O kaya sa Big Store, Yes. di ba? Yung mga sales assistant doon, Opo. yung mga 60s, 70s, mga lalaki. Yes. Actually, mas gusto nung mga bumibili, for some reason, yung mga 60 years old. Yes. Kasi Oo. magagaling mag-English eh. Oo. Siguro yung educational system nila noon, may English na very fluent sila sa English. Dahil talaga, totoo yun. Hindi lang yan, magaling din sila magtagalog. Ayun pa yung nakakatuwa. At hindi lang po yan. Ang sa akin lang, yung mga magulang ho natin, talagang lehitimong masisipag na yan. Pero bilang isang anak, huwag niyong sayangin yung opportunity na kayo po ay gumawa pa ng ibang mga bagay na kaya ninyo. Yun lang. Kasi yung mana kasi, hindi natin maasahan yan, lalo na sa pangangailangan sa medical. Di ba ginagamit din yung mga kayamanan ng parents natin. But, kung kayo po ay nagsikap ng sarili ninyo, much better. Kaya, pwede rin kayo mag-sideline. O, di ba, may mga insurance sideline dyan. Opportunity rin yan, mga kaibigan. Kung nagmana ka ng, halimbawa, ang minana mo ay 100 milyon, gawin mo 200 milyon. Doblehin mo. Doblehin mo. Yan ang pakita mo na worthy ka dun sa minana mo, sa magulang mo. At huwag kayo mag-away-away sa mana, utang na loob. wag. Hindi naman kayo nagpundar niyan, pag-aawayan nyo pa. May nagpapatayan pa dahil dyan sa pera. Ay, marami akong alam na ganyan. Ba't ganun, no? Kingkoy. Oo. Magkakapatid naman. Yun nga bakit kailangan pagtalunan nyo tungkol sa pera ng magulang? Kahit saan pa, dalhin nila yan. Kanila yan, di ba? Dapat ganun yung attitude natin. So, yun po yung sinasabi ko lang kasi pag naging congressman o senator si Atty. Topacio, lagot tayo.
Hindi, mababago ang batas. Kasi nga, oo. kailangan baguhin yung mga ibang sinasabi dyan eh. Sigurado ko pag naging congressman ako, mababago o magagago? Anyway, sa nota niya na Ate Jubes ay magbibigay na po tayo sa susunod na programang Yes! Balitang Bayan kasama si Miss Jen Patrolya at magbigay pugay na tayo sa mga taong nasa likuran ng tagumpay ng Yes at lahat ng programa dito sa DWIC 882 at sa Aliw TV 23. Ang isa natin si ating nababasa mo na ba yan ngayon? Go na. News Director Judith Estrada Larino, Tech Engineers Wenner Contehino, Jeneline Hermoso, Jover Kahadling, Jem Barbon, Kent Sale, Gil John Reyes, Teleprompter Operator Neil Joy Abelia. Si Raisa Daider, ang writer natin, si Mayan. Ayan, Mayan Palma, Jen Patrolya, at syempre yung mga gwapo at magagandang nandiyan dyan pa. Hindi, yung mga natin, communication assistants, Yasmin Pantaleon, Eloisa Bolinao, Daniela de Guzman, at ang ating mga interno at interna. Yan. Hindi impyerno ha, interno. MJ Raimundo, Ira Ortega, Marie Garcia, John Lloyd, ang dami ngayon, Malinay, Aisen Luis Moises, at Handrial Javier, o tinatawag na JJ. Eto po si Atty. Ferdy Gasolito, Mr. Sex Appeal Topacio, at kasama niyo pa rin si Juvie de Guzman dito sa Yes Yo! Nag-iwan po kami ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa, kikitil sa inyong kasalanan, at titimo sa inyong isipan. Ayun. 1, 2, 3, 1! Makiki!